Maligayang pagdating sa Brahms Village. Isang lugar na puno ng ingay, mga kakaibang gamit, at syempre, mga mapanlinlang na negosyante. Habang aliw na aliw si Miriam sa mga nakikita niya, si Fellid naman ay hindi mapigil ang mag-alala. Babala ni Fellid kay Eugene, kailangang mag-ingat sa mga merchant dito dahil kilala sila sa pang-e-exploit at pag-overprice. Maging ang kanilang village chief daw noon ay laging natataranta tuwing napupunta sa palengkeng ito. Pero para kay Eugene, may mas malaking problema siya, wala siyang kahit isang kosing sa bulsa. Lumapit si Eugene sa isang shopkeeper para ibenta ang mga nakuha niyang balat ng itim na lobo. Pagkakita pa lang sa leather, nanlaki na ang mata ng merchant, bihira ang ganito karaming dekalidad na leather sa lugar na to. Pero sa halip na humanga, mas nanaig ang pagiging tuso ng shopkeeper. Sa isip-isip ng merchant, mukhang isang hamak na manlalakbay lang ang kaharap niya na walang alam sa presyo ng merkado. Oh, tignan mo naman ito. Masyadong maraming sira ang leather mo, magagamit pa ba to? Ani niya habang umaarte. Ang totoo, napakaganda ng kalidad ng dinala ni Eugene, pero ang alok ng merchant. 18 silver coins lang. Isang insultong presyo para sa bihirang kagamitan. Akala ng merchant, nakahanap siya ng biktima na madali niyang maiisahan. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, bigla itong kinabahan. Bakit ganito ang mga mata ng lalaking to? Bakit sobrang pula? Sa isip-isip ng merchant. Dahil sa takot sa matalim at mapupulang mata ni Eugene, biglang nagbago ang timpla ng shopkeeper. Mula 18 silver coins, ginawa niyang 23. Pero ang ating bida, wala pa ring imik, titig lang. Lalong nataranta ang merchant. Itinaas niya ang presyo sa 25, tapos 27, hanggang sa umabot ng 28 silver coins. Pero si Eugene, lalong pinatindi ang kanyang titig. Isang titig na tila nagsasabing hindi pa sapat ang inaalok sa kanya. Dahil sa sobrang pressure, sumuko na ang merchant. 30 silver coins. Yan na ang sagad. Wala na akong kikitain yan, sigaw niya. Sa wakas, tumango na si Eugene. Ang akala ng merchant ay napiga siya ng isang bihasang negosyante, pero ang totoo, hindi lang talaga alam ni Eugene ang totoong presyo. Kinagabihan, habang nagkakamping sa labas ng nayon, sinubukan ni Eugene na basahin ang mga letrang itinuro sa kanya ni Fellid. Pero para sa kanya, ang mga letra ay mukhang mga uod lang na nagkakagulo. Hindi pa rin siya marunong magbasa ng maayos. Pero kahit papaano, sulit naman ang kanilang napamili. Sabi ni Miriam, disente na ang kanilang mga bagong damit, hindi man silk robe na madalas suot ng mga vampira, ayos na rin ito para sa presyong nakuha nila. At ang nakakatawa pa rito, inisip ni Eugene na napakabait at napakamapagbigay ng merchant dahil binigyan pa raw siya ng extra sa unang beses niyang pagbili. Habang nagpapahinga, hindi matigil kakasalita si Miriam. Para sa kanya, masyadong pipitsugin ang ating bida. Kung siya raw ang masusunod, dapat ay mas naging gahaman pa si Eugene at kumuha ng pinakamahal na silk. Pero ang sagot lang ni Eugene, basta natatakpan ng sikat ng araw, kuntento na ako. Dito na nagsermon si Miriam tungkol sa kung paano ba dapat mamuhay ang isang vampira. Ayon sa kanya, ang mga vampira ay ang noble among nobles. Dapat daw ay nakatira sila sa isang marangyang kastilyo, suot ang silk robes, at umiinom ng dugo na parang mamahaling alak. Sabi pa niya, kung gusto mong umangat sa mundo, dapat ay nag-aalab ang ambisyon mo. Namangha naman si Eugene sa lawak ng kaalaman ni Miriam, lalo na't sa latian lang naman ito nakatira dati. Ikinwento ni Miriam na nanggaling siya sa spirit realm, at ang mga nakakatanda na naging bigoten sa mundo ng mga tao ang nagturo sa kanya ng mga karunungan. Pinayuhan niya rin si Eugene na mag-aral ng ancient characters at imperial language dahil tatagal naman ang buhay nito ng mahigit 200 taon. Ngunit tinanong din ni Eugene si Miriam, ikaw ba, marunong ka bang magbasa? Isang malakas na hindi ang sagot ni Miriam. Mukhang maliban sa paggawa ng tubig na maiinom, wala na ring ibang silbi ang madaldal nating espiritong kaibigan. Sa gitna ng pakikipagtalo ni Eugene sa hangin, dahil siya lang naman ang nakakakita kay Miriam, biglang dumating si Fellid. Sino pong kinakausap niyo? Tanong ng binata na mukhang nagtataka. Agad namang nagdahilan ng ating bida na kinakausap lang niya ang kanyang sarili. Kamusta na ang tiyan mo? Wika niya. Humingi ng paumanhin si Fellid kay Eugene. Mukhang hindi pa rin mawala sa isip niya ang madugong engkwentro nila sa mga bandido kaninang umaga.
Sabi nga ni Miriam, masyadong matindi ang mga nakita ng binata para sa edad nito. Pero para sa ating bida, normal lang ang reaksyong ito, dahil hindi naman lahat ay sanay na makakita ng mga bangkay araw-araw. Sa kabila ng trauma, determinado si Felied na suklian ang kabutihan ni Eugene. Huwag kayong mag-alala, marami pa akong lakas at mahaba pa ang gabi, sabi ng binata. Itinuloy nila ang kanilang aral sa pagbabasa at pagsusulat. Dito, laking pagtataka ni Eugene dahil tila napakabilis niyang matuto. Ang karaniwang pag-aaral ay inaabot ng 1 taon. Pero sa gitna ng pag-aaral, nagtanong si Eugene, sapat na ba ito? Alam niyang ang pagpasok sa mundo ng mga noble ay hindi biro. Sa isang iglap, magiging anak na ng isang makapangyarihang tao si Felied. Aminado ang binata na hindi pa rin siya makapaniwala. Wala siyang inaasahang mainit na pagtanggap mula kay Sir Terwin, lalo na't itinago siya ng kanyang ina sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang kanilang madamdaming usapan ay biglang naputol. Mula sa dilim, isang boses ang narinig, pagbati, mga kaibigan. Maaari bang magtanong? Hirap kasi kaming makahanap ng magandang pwesto para mag-camping. Agad na naging alerto ang ating bida. Sa isang tingin pa lang sa kanilang mga armas, baluti, at maayos na pagbuo, alam ni Eugene na hindi ito basta-bastang mga mersenaryo. Ito ay mga tunay na mersenaryo, bihasa, disiplinado, at higit na mas mapanganib sa lahat ng nakalaban nila noon. Diretsahan ang tanong ng kapitan ng mga mersenaryo, kung saan daw sila papunta. Alam ni Eugene na bihasa ang mga taong ito sa pagtuklas ng kasinungalingan. Isang maling sagot lang, mas lalo silang paghihinalaan. Kaya naman, sinabi niya ang totoo, papunta kami sa kastilyo ni Lord Terwin. Nagkataon naman na doon din daw ang punta ng mga mersenaryo. Nag-alok sila ng alak at karne ng tupa kapalit ng pakikipaghati sa pwesto. Pero sa gitna ng usapan, isang bastos na mersenaryo na nagngangalang Raban ang bumasag sa eksena at sinabing, "Sobra-sobra ata yun, Kapitan." Agad namang humingi ng paumanhin ang kapitan at nagpakilala. "Ako si Partek." "Ikaw?" tanong niya. "Ako si John Eugene, isang kabalyero." Tugon ng ating bida. Sinigawan ni Raban si Eugene. "Kabalyero, Kapitan Partek, naniniwala ka ba rito? Wala siyang kabayo, wala ring baluti." "Huwag mo kaming lokohin, John of House Eugene. Ngayon ko lang narinig ang pangalang yan, pabalang nahirit nito." Sa harap ni Felied, pilit na ginigiba ni Raban ang kredibilidad ng ating bida. Pero hindi alam ni Raban na naglalakad na siya sa bingit ng kamatayan. Sa isip-isip ni Eugene, hindi naman mahalaga sa mga mersenaryong ito kung kabalyero talaga siya o hindi. May ibang dahilan kung bakit sila lumapit. Ngunit kung magpapatuloy ang pambabastos na ito, magbabago ang ihip ng hangin. Binilang ni Eugene ang kalaban. Kakaunti lang sila. Kayang-kaya niyang ubusin ang lahat ng ito. Dahan-dahan hinawakan ni Eugene ang kanyang sandata. Bago pa man tuluyang mabunot ni Eugene ang kanyang espada, isang malakas na suntok ang bumasag sa kayabangan ni Raban. Mismo ang kanyang kapitan ang nagpatahimik sa kanya, dahilan para tumalsik siya at humampa sa puno. Agad na yumuko si Kapitan Partek kay Eugene. "Sir Eugene, patawarin niyo ang kapusukan ng aming baguhan." Ramdam ng kapitan ang nakamamatay na aura na nagmumula sa ating bida. Tinanggap naman ni Eugene ang paumanhin, pero isang babala ang iniwan niya, humanap sila ng ibang pwesto at huwag ng mang-abala. Sa isip-isip ni Eugene, alam niyang hindi ito ang huling beses na may magdududa sa kanya. Kung gusto niyang iwasan ang mga ganitong gulo, kailangan niyang maging tunay na kabalyero, sa paningin ng lahat sa lalong madaling panahon. Samantala, hindi pa rin maintindihan ni Raban kung bakit siya sinaktan ng kanyang kapitan. Ano bang nakakatakot sa lalaking yun? Isang kalawanging maikling espada lang naman ang dala niya, reklamo ng baguhan. Pero dito na siya sinermona ni Partek tungkol sa tunay na mundo ng mga mandirigma. Sabi ni Partek, huwag kang tumingin sa panlabas na anyo. Yung robe na suot niya. Gawa yun sa lycanthrope leather, higit 10 silver coins ang halaga niyan, 3 beses ng buwan ng sweldo mo. At nakita mo ba? Marunong siyang magbasa. Hindi siya ordinaryong tao. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, napansin ni Partek ang bilis ng kamay ni Eugene sa kanyang sandata. Ayon sa kapitan, kung tuluyang nabunot ang espadang yun, malamang ay patay silang lahat, at kung swertihin man, baka siya lang o isa pa ang makakaligtas. Hindi pa rin makapaniwala si Raban.
Paano nasabi ng kanyang kapitan na kamatayan ang naghihintay sa kanila? Ipinaliwanag ni Partek ang mga detalye na hindi napansin ng baguhan. Habang nagsasalita si Raban, ang kamay ni Eugene ay nasa loob na ng kanyang robe, at ang kanyang kaliwang paa ay bahagyang nakaatras. Isang perpektong porma para sa isang mabilis na pag-atake. Sabi ni Partek, ang taong marunong magtakda ng center of gravity para sumabay sa kanyang espada ay hindi biro. Kung nahuli raw siya ng kahit isang segundo sa pagpigil kay Raban, malamang ay lumipad na ang ulo nito sa ere. Napakamot na lang si Raban, bakit daw hindi na lang pinigilan ng kapitan si Eugene? Pero dito na naglabas ng matinding katotohanan si Partek tungkol sa kung ano ba talaga ang isang kabalyero. Hindi sila basta-bastang mandirigma. Mula pagkabata, kahoy na espada na ang hawak nila. Ang buong buhay nila ay inilaan sa pag-aaral kung paano pumatay at maging dalubhasa. Sila ang mga taong sumusuong sa madidilim na dungeon, hinaharap ang kamatayan laban sa mga halimaw, at pumupunta sa digmaan para pumatay ng kapwa-tao para lamang sa military achievements. Ang isang opisyal na kabalyero ay dumaan sa lawak ng karagatan ng dugo bago mapansin ng mga noble. At may isa pang punto si Partek, ang pagpapanggap bilang kabalyero ay isang seryosong krimen. Kung si Eugene ay totoong kabalyero, isa itong problema. Ngunit kung peke man siya, mas malaking problema, dahil walang sinumang mangangahas na magpanggap na kabalyero kung wala itong matinding kumpiyansa sa sarili gamit ang espada. Sa libu-libong nag-aalay ng buhay sa sining ng pakikipaglaban, iilan lang ang nagiging kabalyero. Kaya kung ang isang lalaking nasa edad 20 ay matapang na nagpapakilala bilang kabalyero, ibig sabihin lang nito, ang kanyang abilidad ay nasa ibang antas na. Napalunok na lang si Raban sa huling tanong niya, mas malakas ba siya sa inyo kapitan? Ang sagot ni Partek, malamang. At dahil pareho silang papunta sa kastilyo ni Lord Thurwin para sa balitang bagong tuklas na dungeon, alam ng kapitan na magtatagpo muli ang kanilang mga landas. Ngunit hindi alam ng mga mersenaryo, rinig na rinig ni Eugene ang bawat salitang binitawan nila. Salamat sa kanyang matalas na pandinig bilang vampira, nalaman niya kung gaano pala kabigat ang titulong kabalyero. Pero may bumabagabag sa kanya, bakit umupa ang pamilyang Thurwin ng mga basurang mersenaryo noon, kung mayroon naman palang mga bihasang gaya ni Partek? O bakit hindi na lang sariling sundalo ang ipinadala nila? Mayroon kahinahinala sa likod ng misyong ito. Biglang tumayo si Eugene at lumapit sa grupo ni Partek. Biglang kinabahan si Raban. Nabalitaan kong papunta rin kayo sa kastilyo. Dahil iisa lang ang ating destinasyon, bakit hindi tayo maglakbay ng magkakasama? Alok ni Eugene. Imbes na matakot, tila na starstruck pa sila habang sumasang-ayon. Ang gwapo niya palang hayop siya, sa isip-isip nito. At ganun na nga, nakarating sila sa Materia, ang teritoryo ng mga Thurwin, nang hindi man lang pinaghihinalaan ang pagkatao ni Eugene. Para kay Eugene, ang pagsabay sa kanila ay isang taktika para makakuha ng impormasyon. Pero hindi siya titigil doon. Habang naglalakad, inutusan niya ang espiritong si Mirian na makinig sa mga bulong-bulungan ng mga mersenaryo. At heto na nga si Mirian, may dalang balita. Sir Eugene, gaya ng utos niyo, narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan ng mga basurang to, bulong ng espiritu. Ang impormasyong dala ni Mirian ay hindi biro. Ayon sa kanyang narinig, ang kalusugan ni Lord Thurwin ay nasa kritikal na kondisyon, maaari siyang pumanaw anumang oras. Kasabay nito, isang bagong dungeon ang natuklasan sa kanilang teritoryo. Isang pagkakataon para yumaman, pero ang problema? Wala ng pera at sapat na sundalo ang pamilya para buksan ito. Isang bagong dungeon. Isang pagkakataong nag-aantay. Pero may ibang inaalala si Mirian, kung mamatay agad ang Lord pagdating natin, ano nang mangyayari sa binata? Baka maging ulila lang siya ulit. O kaya naman ay patayin lang siya ng kanyang sariling mga kapatid. Malamig ang naging sagot ni Eugene, wala na ako doon. Pero sa loob-loob niya, alam niyang ipinatawag ni Lord Thurwin si Fellid dahil gusto niyang makita ang mukha ng anak bago siya mamatay. Pero sa mundong puno ng sakim, ang pagdating nila sa kastilyo ay ang simula ng isang malaking pagbabago sa kanilang tadhana. Sa wakas, narating na nila ang Rose Castle, ang tahanan ng mga Thurwin. Mas malaki at mas marangya ito kaysa sa inaasahan ni Eugene. Habang manghang-mangha si Mirian at nangangarap na balang araw ay tumira rin sila sa ganitong kastilyo, isang malakas na sigaw ang bumasag sa kanilang muni-muni. Kayo dyan.
Sabihin niyo ang inyong sadya, harang ng mga gwardya sa tarangkahan. Sa harap ng tarangkahan ng Rose Castle, formal na nagpakilala ang mersenaryong kapitan. Ngunit ang samalubong sa kanila ay walang iba kundi ang panganay na anak at tagapagmana ng pamilya, si Kamara Terwin. Sa boses pa lang nito, ramdam na ang labis na kayabangan. Itinuturing niyang kagamitan lamang ang dala ng mga mersenaryo, at agad na nag-utos na ibaba ang mga ito. Ngunit nang mapansin ni Kamara sina Eugene at Fellid na hindi kumikilos, agad siyang nagtaas ng kilay. At sino naman kayo? Bakit hindi kayo sumasabay sa kanila? Malamig niyang tanong. Dito na nagpakilala ang ating bida, ako ang kabalyerong si John Eugene. At ang batang ito ay, bago pa matapos ni Eugene ang kanyang sasabihin, isang pamilyar na boses ang bumasag sa hangin. Kamara, anong ginagawa mo rito? Isang tinig na nagpatigil sa mundo ng ating bida. Ayon sa lalaking bagong dating, ang pag-inspeksyon sa mga dayuhan ay tungkulin niya bilang gwardiya ng Kastilyo. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit at puot sa alaala ni Eugene. Ang boses na yun, ang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Ang lalaking unang nakatuklas sa kanyang pinagtataguan. Ang commander ng vampire hunting unit na kasama ni Jungdert na nagpahirap sa kanya ng walang awa. Walang iba kundi ang kabalyerong si Verhel Terwin. Hindi pa man nakakapasok, ramdam na ni Eugene ang lamat sa pagitan ng magkapatid na Terwin. Si Kamara, ang mayabang na panganay, at si Verhel, ang seryosong kabalyero na pangalawang anak. Sa harap ng tarangkahan, agad na nagbangayan ang dalawa tungkol sa kung sino ba talaga ang may awtoridad sa inspeksyon. Upang lalong pangguluhin ang sitwasyon, iniabot ni Eugene ang sulat mula kay Chief Gev, pero hindi kay Verhel, kundi kay Kamara. Isang maliit na galaw pero malaki ang epekto sa ego ni Verhel. Nang mabasa ang sulat, nanlaki ang mata ni Kamara. Patay na ang lahat ng mersenaryo dahil sa mga lobo. At ang binatang ito, siya ang bastardong anak ni ama. Masayang sinalubong ni Kamara si Fellid, habang si Verhel naman ay nananatiling tahimik at tila nandidiri sa sitwasyon. Agad na nag-utos si Verhel na paliguan at bihisan ang binata, pero bago pa man nila mailayo si Fellid, nagsalita si Eugene. Teka lang, pag-usapan muna natin ang pabuya. Gusto kong makausap si Sir Terwin. Dito na nagpakita ng pangil si Verhel. Hindi maaari, malamig niyang sagot. Ayon sa kanya, hindi mabuti ang lagay ng kanilang ama. Inalok niya si Eugene ng mga gintong barya, makaalis lang ito agad. Pero hindi basta-basta magpapabaliwala ang ating bida. Pinanindigan ni Eugene na nagpakapagod siya para madala ang binata ng ligtas. Habang nagmamatigas si Verhel, biglang sumingit si Kamara. Bakit hindi? Ipapakilala naman natin ang bago nating kapatid kay ama. Ano namang masama kung makita niya ang kabalyero na nagdala rito? Nagpatuloy ang bangayan sa pagitan ng magkapatid. Giit ni Verhel, hindi pwedeng istorbohin ang kanilang ama dahil halos isang oras lang itong gising sa loob ng isang araw. Pero para kay Kamara, isa lang itong paraan ni Verhel para kontrolin ang kastilyo at umastang tagapagmana. Dahil sa pagmamatigas ni Verhel, hindi na pagbigyan ang hiling ni Eugene na makita ang Lord. Pasensya na, Sir Eugene, pang-aasar ni Kamara. Mukhang hindi mo makikita si ama dahil sa kapatid ko na umaastang tagapagmana. Iniwan ni Kamara si Eugene at dinala ang binata sa loob. Habang si Eugene naman ay naiwang nag-iisip, alam niyang simulat sa pool pa lang, wala talagang balak ang magkapatid na ituloy ang pagkikita nila ng Lord. Ngunit bago pa makaalis ang lahat, isang malakas na boses ang bumasag sa katahimikan. Hoy, Terwin! Isang lalaki ang lumapit kay Verhel habang hila-hila ang ilang mga mersenaryong nagnakaw daw sa mga taga-nayon. Diretsahan nitong iminungkahi kay Verhel na pumatay ng isa sa mga ito para magsilbing babala sa iba. Agad na nagbago ang aura ni Verhel. Pinigilan niya ang usapan dahil masyadong maraming nakikinig at niyaya ang lalaki sa loob ng kastilyo. Dito na nagbulong si Partek kay Eugene, ang taong yun, siya si Sir Galfredick. Sino nga ba si Galfredick? Ayon kay Partek, siya ang kabalyero na nakakuha ng ikatlong pwesto sa prestihiyosong paligsahan ng Evergrove family. Taglay niya ang halimaw na lakas at matinding galing sa pakikipaglaban. Isipin niyo na lang, sa paligsahan na yon, tinalo niya ang mahigit 1,000 kalaban ng mag-isa. Nagtaka si Eugene kung bakit ang isang sikat at malakas na kabalyero gaya ni Galfredick ay napadpad sa liblib na lugar na ito.
Ayon kay Partek, ang pagbubukas ng isang bagong dungeon ay isang pambihirang achievement. Mapanganib ito at maraming namamatay, kaya kung magtatagumpay si Galferdic, magiging daan niya ito para mapansin ng mas malalaki at mas mayayamang pamilya sa capital. Dito na pumasok ang diskarte ni Eugene. Matapos ang trabaho ni Partek sa mga Terwin, inalok ni Eugene ang mersenaryong kapitan. Kung tapos ka na sa kanila, pwede bang ako naman ang maging kliyente mo? Mukhang may binubuong sariling hukbo ang ating bida. Samantala, sa loob ng kastilyo, halos mabaliw na sa pag-iisip si Kamara. Alam niyang nanganganib ang kanyang posisyon bilang tagapagmana. Ang kapatid niyang si Verhel ay gara palang kumikilos para agawin ang trono, at ang pagdadala nito kay Sir Galferdic ay isang malinaw na banta. Kung si Galferdic ang makakapagbukas ng dungeon, tapos na ang maliligayang araw niya. Kailangan ni Kamara ng sarili niyang alas. Hindi siya pwedeng kumuha ng kung sino-sino lang. Pero sino? Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, isang balita ang dumating, si Sir Eugene ay humihiling na makausap siya. Eugene, ang kabalyerong nagdala kay Fellid, sa isip ni Kamara. Pinatuloy ni Kamara ang ating bida. At sinabing huwag mag-alala kay Fellid dahil ligtas ito. Nangako rin siya ng pabuya sa sandaling magising ang kanilang ama. Nagpasalamat din si Kamara dahil sa pag-abot ni Eugene ng sulat sa kanya kanina, isang simpleng galaw na nagpagaan ang pakiramdam niya. Diretsahan ang naging banat ni Eugene. Sinabi niya kay Kamara na wala siyang ibang pakay kundi ang lord ng estate. Kaya naman medyo nadismaya siya nung merong nakialam kanina. Isang matalinong pag-atake sa ego ni Kamara. Agad namang nag-usisa si Kamara. Gusto mo ba ng identity certification mula kay ama? Tanong nito. Pero may mas matinding alok si Eugene, isama mo ako sa dungeon raid. Isang malakas na tawa ang naging sagot ni Kamara. Para sa kanya, ang isang kabalyero na pumatay lang ng 5 bandido ay nag-aasam ng malaki. Bakit naman kita papayagan? Pang-aasar nito, pero hindi natinag ang ating bida. Sinabi niya na ang kanyang alok ay walang anumang lugi para kay Kamara. Ang hiling na pabuya ni Eugene, 100 silver mons at kalahati lang ng loot, hindi kasama ang mga mahalagang mana stones. Isang presyong sobrang mura, kumpara sa panganib na kakaharapin sa loob. Dito na nagduda si Kamara. Sa hirap ng ekonomiya, bakit papayag ang isang kabalyero sa ganoon kaliit na bayad? Masyadong kainahinala, sabi ni Kamara. Pero hindi siya hinayaan ni Eugene na makapag-isip pa ng matagal. Tiningnan siya ni Eugene ng diretso sa mga mata. Gusto mo ba o hindi? Malamig niyang tanong. At bago pa makasagot ang panganay na Terwin, binitawan ni Eugene ang huling barahan na nagpatahimik sa silid. Tandaan mo, hindi ako ang nasa gipit na sitwasyon ngayon, kundi ikaw. Kagatpain si Kamara. Inisip niya na si Eugene ay isang tipikal na kabalyerong manlalakbay na mas inuuna ang karangalan kaysa sa salapi. Nakikita niya na ang bida natin bilang isang matalinong mandirigma na hindi lang puro muscle ang utak. Agad niyang tinanggap ang alok. Sige, Sir Eugene. Inaasahan ko ang ating pagtutulungan. Ngunit hindi alam ni Kamara, ang mababang pabuya na hiningi ni Eugene ay isang matalinong diskarte na itinuro ni Partek. Ang mga mana crystals ay mahirap ma-purify at malaki ang bawas sa komisyon, pero ang mga gamit na makukuha sa loob, maibibenta ang mga ito sa pinakamataas na presyo. Sa madaling salita, mas malaki pa ang kikitain ni Eugene habang iniisip ni Kamara na nakalamang siya sa negosasyon. Ngunit nang makarating ang balita kay Verhel, painis niyang tanong. Magdaragdag pa siya ng bagong miyembro sa huling sandali. Mukhang desperado si Kuya. Maging ang halimaw sa paligsahan na si Galferdic ay hindi rin natuwa. Para sa kanya, ang dungeon ay hindi palaruan ng mga bata. Isang mali lang, at siguradong kamatayan ang kasunod. Kung isang baguhan lang ang isasama niyo na magiging pabigat lang sa amin, hindi ako papayag, matigas na banta ni Galferdic. Patuloy ang pagmamaliit ni Verhel sa kabalyero. Sabi niya kay Galferdic, huwag na raw silang mag-alala dahil ang kuya niyang si Kamara ay wala namang maayos na koneksyon sa mga nobility. Kung sakali mang maging pabigat siya, ikaw na mismo ang magpaalis sa kanya, utos ni Verhel. Ayaw ni Verhel na madungisan ang kanyang kamay, kaya ipinapasa niya ang maruming trabaho sa kabalyero. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, dumating na si Kamara kasama si Eugene. Pasensya na sa paghihintay, bati ni Kamara. Ipinapakilala ko ang kabalyero na sasama sa atin, si John Eugene,
at ang kanyang sariling mersenaryong grupo. Nagulat si Vergel, hindi niya akalain na ang kabalyero na inakala niyang nag-iisa ay may bitbit pa palang sariling hukbo. Hindi pa rin tanggap ni Vergel ang desisyon. Kamara, hindi natin pwedeng tanggapin ang isang taong hindi natin alam ang pinagmulan at kakayahan. Pero mabilis ang naging sagot ni Kamara. Ako na ang bahala sa kanya, alam kong magaling siya. Ikinwento niya kung paano nilinis ni Eugene ang grupo ng mga bandido na matagal ng sakit sa ulo ng mga Terwin, gamit lang ang isang maikling espada. Duda pa rin si Galfredic. Para sa kanya, ang kwento ay kwento lang, at ang tunay na galing ay pinapatunayan sa kilos. Biglang bumunot ng patalim si Galfredic at mabilis itong itinapon direkta sa mukha ni Eugene. Sa isang iglap na halos hindi makita ng mata, nasangga ni Eugene ang patalim at tumalsik ito sa pader. Walang bakas ng takot, walang maling galaw. Napangisi si Galfredic, sa wakas, nakahanap siya ng isang taong may sapat na bilis para makuha ang kanyang atensyon. Ang baguhan na minaliit nila ay kasing bilis pala ng kidlat. Humingi man ng paumanhin si Galfredic sa kanyang pagiging bastos, hindi pa rin nawawala ang pagdududa sa kanyang mga mata. Sa paningin ni Galfredic, masyadong makinis at walang peklat ang balat ni Eugene, mukhang lumaki raw ito sa isang marangyang buhay. Kaya naman, isang hamon ang ibinato niya, "Young Master, maaari ko bang makita ang tunay mong galing?" Sa ilalim ng madilim ng gabi sa training ground, mabilis na kumalat ang balita, magduduel si Sir Galfredic. Halos lahat ay nakiusyoso para makita ang knight na nakakuha ng ikatlong pwesto sa paligsahan. Ang lalaking usap-usapan na kayang pumatay ng halimaw gamit lang ang kanyang mga kamay. Nagsisimula ng maawa ang mga manunood para kay Eugene, dahil sa tingin nila, hindi tao ang kanyang kalaban. Walang paligoy-ligoy na kinuha ni Galfredic ang kanyang porma, isang pormang puno ng kumpiyansa at lakas. Pero laking gulat niya nang gayahin ito ni Eugene. Isang perpektong imitasyon na tila ba tinitignan ni Galfredic ang sarili niya sa salamin. Sa hudyat ng simula, sumabog ang tensyon. Isang malakas na tunog ng bakal ang umalingaw-ngaw sa buong training ground. Hindi nagpapahuli ang ating bida sa bawat atake ng higanteng si Galfredic. Sa bawat pag-atake ni Eugene, tila napapaatras si Galfredic. Para sa baguhang si Raban, bilib na bilib siya dahil mukhang napapa-atras ni Eugene ang kanyang kalaban. Pero ayon sa veteranong si Partek, hindi ito pag-atras, kundi pag-obserba. Hinahayaan lang ni Galfredic na umatake si Eugene para basahin ang bawat kilos nito. Habang nagtatama ang kanilang mga espada, isang bagay ang napansin ni Galfredic. Masyadong magaspang ang kanyang estilo, sa isip niya. Walang kagawian, walang malinaw na estilo, at tila hindi dumaan sa formal na pagsasanay. Ngunit may isang bagay na hindi may kakaila ni Galfredic, ang aura ni Eugene ay hindi galing sa isang noble, kundi galing sa isang taong lumaki at nabuhay sa gitna ng gubat. Biglang huminto si Galfredic at binitawan ang isang katanungang nagpatahimik sa ating bida. Ang pagiging kabalyero mo, isa lang itong kasinungalingan, hindi ba? Diretsahan ang naging pagsusuri ni Galfredic. Ayon sa kanya, ang swordsmanship ni Eugene ay walang pinag-ugatan at ang kanyang estilo ay masyadong bara-bara. Umaasa ka lang sa iyong pisikal na lakas, pang-iinsulto nito. Para kay Galfredic, ang pakikipagpalitan ng talim ay sapat na para malaman ang tunay na kulay ng isang mandirigma. Pero hindi nagpatinag ang ating bida. Masyado ka namang madaldal, sagot ni Eugene. Dahil dito, lalong nag-init ang laban. Kung matatalo mo ako, tatahimik ako. Sigaw ni Galfredic. Isang muntikang saksak ang sinagawa ni Galfredic pero mabilis itong nasalag ng ating bida. Ginamit ng higante ang kanyang bigat para ibaon ang espada ni Eugene sa lupa at bumitaw ng isang dambuhalang hampas. Tumalsik si Eugene at bumangga ng malakas sa pader. Akala ni Vergel ay tapos na ang laban. Nawalan ba siya ng malay? Tanong nito. Pero bago pa man sila makasigurado, isang boses ang sumagot. Sino? Sa isang iglap, muling sumugod si Eugene. Namangha si Galfredic, sa gitna ng laban, mabilis matuto at mag-adjust ang ating bida. Sa tindi ng kanilang impact, sabay na nabali at nagkapira-piraso ang kanilang mga espada. Pero hindi sila tumigil. Nagpampuno ng lakas ang dalawa at nag-agawan ng braso. Dito na nanlaki ang mga mata ni Galfredic.
Paanong ang isang maliit na katawan ay nagtataglay ng ganitong kalupit na lakas, sa isip niya? Sa aspeto ng pisikal na lakas, napagtanto ni Galfredic na lamang ang ating bida. Pero bilang isang veterano, alam niyang hindi lang lakas ang labanan. Mas lamang ako sa karanasan, sa isip ni Galfredic sabay hila sa kaliwang kamay ni Eugene para bitawan ang isang pamatay na suntok. Akala ni Galfredic ay nakuha na niya ang tagumpay sa laban. Pero sa gitna ng kanyang pagsugod, isang bagay ang hindi niya inaasahan. Hindi natinag si Eugene. Sa halip na umiwas, nanatili siyang matatag. Hinila niya si Galfredic dahilan para mawalan ito ng balanse sabay pinakawalan ang isang mas mabilis at mas masakit na suntok. Namangha si Galfredic sa huling sandali. Walang pormal na estilo, walang maayos na porma, pero ang kakayahan niyang bilis matuto at ayaw magpadaig ay nasa ibang level. Saan ba nagmula ang halimaw na ito? Yan ang huling naisip ni Galfredic bago siya tuluyang tumalsik sa pader at mawala ng malay. Ang resulta, ang panalo ay walang iba kundi si John Eugene. Nabaliw ang mga manunood. Sino ang kabalyerong ito? Ngayon ko lang narinig ang pangalan niya pero ganito siya kalakas. Tuwang-tuwa naman si Raban at ipinagmamalaking kanila, ang kabalyerong nanalo, habang si Partek naman ay napapailing na lang sa bilis mag-angkin ng kasama. Ngunit hindi nagtapos doon ang gabi. Nang magising si Galfredic, nagulat ang lahat nang bigla itong sumugod sa ating bida at hinawakan ang kanyang kamay. Sa halip na magalit o magtanim ng sama ng loob, itinaas niya ang kamay ni Eugene sa hangin. Isang tunay na mandirigma na marunong tumanggap ng pagkatalo. Muli, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang nanalo ngayong gabi, sigaw ni Galfredic. Umalingaw-ngaw ang pangalan ni Eugene sa buong training ground. John Eugene. John Eugene. Pero sa kabila ng kasiyahan ng lahat, may isang taong hindi natuwa sa resulta. Si Vergel. Isang gabi lang ang lumipas, pero ang tingin ng lahat kay Eugene ay nagbago. Wala na ang mapang maliit na tingin, pinalitan ito ng paghanga at matinding respeto. Maging si Kamara, abot langit ang ngiti nang makita ang ating bida. Narito na pala ang aking mahusay na kabalyero, Sir John Eugene. Masarap ba ang tulog mo? Bati nito. Tila nakuha na ni Eugene ang loob ni Kamara, lalo na't tinanggihan ng ating bida ang lahat ng mararangyang gamit na ipinadala nito. Para kay Kamara, mas lalo niyang nagugustuhan ang ugali ni Eugene, isang mandirigmang hindi nasisilaw sa luho. Ngunit hindi lang si Kamara ang gustong mapalapit sa kanya. Lumapit din si Raban at sinabing, "Anong maipaglilingkod ko, Sir Eugene?" Biglang sumulpot ang dambuhalang si Galfredic. "Sandali, hindi ba't ito ang aking kaibigang si Sir John Eugene?" Sabi nito sabay kapit sa balikat ng ating bida. Halatang medyo naiirita na si Eugene sa pagiging clingy ng dambuhala. Idinadaing ni Galfredic na halos hindi siya nakatulog dahil kumakabog pa rin ang kanyang mukha sa tinamong suntok ni Eugene. "Hindi mo ba nakikita ang pasa ko?" Reklamo niya. Sa isip-isip ni Eugene, mukhang gusto pa yata nitong magpabugbog ulit. Pero sa kabila ng lahat, mukhang wala nang pakialam si Galfredic kung tunay ngang kabalyero si Eugene o hindi. Ang mahalaga sa kanya, nakahanap siya ng katapat. Inaya muli ni Galfredic si Eugene para sa isa pang sparring match, habang ang mga naroon naman ay nasa sabik na makanod. Dahil sa pagkapanalo ni Eugene sa duel, tila naging VIP siya sa Rose Castle. Sa utos ni Kamara, personal na inaasikaso ang kanyang bawat pangangailangan, mula sa pagpili ng alak hanggang sa pagtakip ng mga bintana dahil sa kanyang sensitive skin. Ngunit para sa ating bida, ang bawat attention, ito ay isang malaking istorbo. Kahit si Miriam ay hindi mapigil ang asarin ng ating vampira. Hindi mo naman pwedeng sabihing dugo lang ang kinakain mo. Kapag inubos mo lahat yan, siguradong sasakit ang tiyan mo, biro nito. Dahil dito, agad na pinalabas ni Eugene ang lahat. Pinahatid niya ang isang matigas na mensahe para kay Kamara, "Gusto kong mapag-isa." Ilang dekada ring nanirahan si Eugene sa kabundukan, malayo sa ingay ng mundo. Bagamat ito ang planong binuo niya, ang makuha ang tiwala ng lahat, hindi pa rin siya sanay na laging may nakapaligid sa kanya. Kahit ang makulit na si Galfredic na laging nag-aaya ng sparring ay hindi siya tinatantanan. Pero sa gitna ng kanilang biruan, isang boses ang tumawag sa pangalan ng ating bida. "Sir Eugene." Napatigil ang lahat. Ang batang si Fellid na dinala nila sa kastilyo para sa mas magandang buhay,
Heto sa harap nila ngayon, bogbog, sarado, pagod na pagod, at tila dumaan sa matinding paghihirap. Kumusta na po kayo? Tanong ng binata sa gitna ng kanyang panginginig. Sa pinakamadilim na sulok ng kastilyo, isang nakapangingilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw. Isang lalaki ang nagmamakaawa para sa kanyang buhay, ngunit walang awa siyang pinatahimik. Isang malamig na boses ang sumunod, sana ay ginawa mo ng maayos ang trabaho mo, para hindi nangyari ang gulong ito. Dito na lumitaw ang katotohanan. Ang planong pagpatay kay Fellid sa nayon ay hindi pala gawa ng mga bandido lang. Ito ay isang direktang utos mula sa loob ng pamilya Terwin. Galit na galit ang mastermind dahil sa kapabayaan ng kanyang tauhan, dahil kung napatay lang daw sana ang binata noon, hindi sana makakarating sa kastilyo ang kabalyerong may pulang mata at hindi sana nasira ang mga plano niya. Sinubukan pang magpaliwanag ng tauhan, sinasabing dati namang maaasahan ang mga mersenaryo na kinuha niya. Pero para sa kanyang Panginoon, basura lang ang mga ito dahil pinataob lang sila ng mga lobo. Kung wala ring silbi ang mga mata mo, siguro ay hindi masamang dukutin ko na lang ang mga yan, banta nito bago muling marinig ang isang malakas na hiyaw. Pagkatapos ng madugong tagpong yon, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng misteryosong kontrabida. Hindi niya pwedeng patayin si Fellid nang hayagan ngayong nasa loob na ito ng kastilyo. Ngunit isang masamang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang paraan na hindi lang papatay sa bata, kundi titiyak din na magiging malinis ang pagtatapon sa bangkay nito. Ano ang binabalak ng traidor na ito sa nalalapit na dungeon raid? At paano ililigtas ni Eugene si Fellid kung ang mismong pamilya na dapat kumakalinga sa bata ang siyang gustong pumatay sa kanya? Ramdam ni Eugene ang malansang plano ni Verhel. Ang utos na isama si Fellid sa pagbubukas ng dungeon ay walang ibang ibig sabihin kundi isang sentensya ng kamatayan. Pumunta ako rito para makita ang aking ama, pero ngayon, ipapakain lang pala ako sa mga halimaw sa dungeon, mangyak-ngiyak na sabi ni Fellid. Dito na ipinaliwanag ni Eugene ang malupit na katotohanan, ang mga mersenaryo na umatake sa kanila noon ay ipinadala mismo ng kanyang kapatid para siguraduhin hindi siya makakarating ng buhay sa kastilyo. Pero binigyan ni Eugene si Fellid ng isang pagkakataon. Isang paraan para mabuhay. Gagawin kitang tagapagsilbi ko, Fellid Terwin. Dahil nasa 8 gulang na, malaya na si Fellid na pumili ng sarili niyang landas nang walang pahintulot ng tagapag-alaga. Pwedeng maghintay ka na lang na patayin ka nila, o pwede kang lumaban hanggang sa dulo, hamon ni Eugene. Isang mabigat na desisyon para sa isang binata, ngunit ito ang tanging paraan para baligtarin ang tadhana. Dumating ang araw ng pagbubukas ng dungeon. Sa harap ng madilim na lagusan, nagbigay ng huling babala si Galfredic. Dahil hindi pa ito napapasok, walang nakakaalam kung anong panganib ang naghihintay sa loob. Inaasahang may mga goblins o kobolds sa bungad, at posibleng may mga trolls o giant spiders sa gitna. Ang misyon, gumawa ng daan hanggang sa mid-rank area. Pero malinaw ang utos ni Galfredic, kapag nakatagpo ng mataas na ranggong halimaw, atras agad. Naiintindihan, tanong nito, nagsimula na ang operasyon. Habang abala si Galfredic sa pagmasid sa bungad ng dungeon, ang mga mersenaryo sa likuran ay kanya-kanya na ng plano kung paano tatakas. Para sa kanila, ang first-time raids ay isang death trap, mababa na ang sweldo, malupit pa ang labanan. Plano nilang magpanggap na sugatan o kaya naman ay tuluyang tumakas kapag naging dihado na ang sitwasyon. Ngunit sa gitna ng bulungan, isang malamig na presensya ang dumating. Si Verhel. Hinahanap niya si Fellid, ang binatang itinalaga niya bilang porter para siguraduhin hindi na ito makakalabas ng buhay sa dungeon. At doon niya nakita ang binata, hindi nag-iisa, kundi nagsisilbi kay Eugene. Nanggagalaiti si Verhel sa kanyang nakita. Sa isip-isip niya, mukhang duming kumapit si Fellid sa isang mababang kabalyero na gaya ni Eugene para lang mabuhay. Hindi nakapagpigil si Verhel at sinigawan ng binata, Fellid. Nakakalimutan mo na ba ang utos ko? Bitbitin mo ang gamit mo at pumunta ka sa pwesto mo ngayon din. Nabibingi ka na ba, bata? Akma nang sasaktan ni Verhel ang nanginginig na si Fellid, pero bago pa mahila ang binata. Pinigilan na ito ni Eugene. Humarang si Eugene. Walang takot na tiningnan ng ating bida si Verhel. Hindi inurungan ni Eugene ang pananakot ni Verhel. Diretsahan niyang tinanong kung nawawala na ba ito sa sariling isip.
Bakit mo isasabak ang isang binatang tanging kutselyo lang ang alam hawakan sa isang mapanganib na dungeon raid? Walang respeto, galit na sigaw ni Vergel, gusto niya lang daw palakasin ang kanyang nakababatang kapatid. Isang lantarang, pagsisinungaling na alam nating isang patibong. Inakusahan niya itong ginagawang puppet ang binata. Pero dito na inilabas ni Eugene ang kanyang alas. Mukhang ikaw lang ang hindi pa nakakaalam, malamig na buwelta ng ating bida. Ibinunyag ni Eugene sa harap ng lahat na si Fellid ay opisyal na niyang tagapagsilbi simula pa kahapon, isang desisyon na ayon sa batas ay hindi na nangangailangan ng guardian's consent. Sa isang matapang na pahayag, sinabi ni Eugene na ang ugnayan nila ni Fellid ay mas matimbang pa sa dugo. At ang babala niya kay Vergel, kapag kinanti mo ang binatang ito, ituturing ko itong hamon sa akin. Hinamon pa ni Eugene si Vergel, kung gusto raw nitong mag-warm up, bago pumasok sa dungeon, handa siyang lumaban. Napahiya at nanggagalaiti si Vergel, lalo na't naririnig niya ang bulong-bulungan ng mga sundalo sa paligid. Humahanga ang mga ito kay Eugene at Galfredic, habang si Vergel ay tila nagmumukhang kontrabida na walang kwenta sa paningin ng sarili niyang mga tao. Akala ni Vergel ay makukuha niya ang gusto niya, ngunit biglang sumingit si Kamara. Sorpresa para sa lahat na pinabura ni Kamara si Eugene. Wala akong problema kung ipagkakatiwala ang aking kapatid kay Sir Eugene, pahayag nito. Pinaalalahanan niya si Vergel na sa edad na 16, sapat na ang gulang ni Fellid para piliin ang sarili niyang landas. Isang matinding sampal, sa plano ni Vergel. Ngunit sa likod ng mga salitang ito, ramdam ni Eugene ang panganib. Para sa kanya, si Fellid ay naging biktima na. Kapag ang mahina ay naging target na ng isang predator, hindi madaling makatakas. Hahabulin at hahabulin ka ng halimaw hanggang sa makuha ang leg mo. Ang tanging paraan para makaligtas. Kung hindi mo kayang maging malakas, kailangan mong humanap ng grupo na poprotekta sa iyo. Dumating na ang ulat, walang nakitang bakas ng mga halimaw sa labas, kaya ligtas nang simulan ang operasyon. Inutusan na ni Galfredic ang squad na pumasok. Ang buhay niyo ay nasa sarili ninyong mga kamay. Abante! Isang huling paalam mula kay Kamara, magkikita silang muli matapos ang 4 na araw, kung makakalabas pa sila ng buhay. Naiwan sa labas si Fellid, nanalangin para sa kaligtasan ni Eugene. Ngunit alam nating lahat, ang tunay na labanan ay magsisimula pa lang. Pagkapasok sa dungeon, bumungad agad ang malansang amoy ng kamatayan. Nagsimula na ang unang engkwentro laban sa mga goblins. Pero imbes na maayos na formation, kaguluhan ang namayani sa panig ng mga mercenaries. Tulong! Ayoko pang mamatay, sigaw ng mga naduduwag habang pilit silang pinaliligiran ng maliliit pero mabilis na halimaw. Sinisigawan na sila ng kanilang mga leader para bumalik sa posisyon, pero dahil sa sobrang takot, tila nawala na sa sariling huwisyo ang mga ito. May mga nagbabalak pang tumakas pabalik sa entrance dahil akala nila ay mas ligtas doon. Isang malaking pagkakamali na agad namang pinigilan ni Galfredic. Isang mabilis na pagtapon ng kutsilyo pinakawalan ni Galfredic upang mailigtas ang mga kasama habang sinisigawan ito ng mga duwag. Mga hangal, akala nyo ba walang halimaw sa dinaanan nyo? Mas ligtas kayo kung mananatili kayo sa formation, utos nito. Pero sa loob-loob ni Galfredic, nanggagalaiti na siya. Ang mga taong kinuha nila ng madalian ay hindi pala handa para sa ganitong klase ng labanan. Sa gitna ng labanan, talsikan ng dugo, at nagliliparang mga palaso mula sa mga archers, isa lang ang malinaw, kung hindi nila maayos ang kanilang hanay, magiging pagkain lang sila ng mga goblins bago pa man nila marating ang gitna ng dungeon. Nagkakagulo na ang lahat. Habang abala sina Galfredic sa harap, biglang may balitang dumating, may panibagong hukbo ng mga goblin na sumusugod mula sa likuran. Naloko na, kailangan nating mag-split formation, sigaw ni Galfredic. Pero bago pa siya makapag-utos, isang malamig na boses ang sumagot. Ako na ang bahala sa likod. Binalaan ni Galfredic si Eugene na mapanganib ang mag-isa, pero sa isang iglap, nawala na parang bula ang ating bida. Ilang sandali lang ang lumipas, isang gumugulong na maskara ng goblin ang huminto sa paanan ni Galfredic. Nagmamadaling sumunod si Galfredic at Partek para tumulong, pero laking gulat nila sa kanilang dinatnan.
Natagpuan nila si Eugene na relax habang nakatambak sa paligid ang mga bangkay ng goblins na nanggaling sa crossroad. Napatay ko na silang lahat, simpleng sabi ni Eugene habang may hawak na kakaibang halaman. Nga pala, nakita ko ito sa sulok. May halaga ba ito? Napanganga si Partek. Hindi man lang alam ni Eugene kung ano ang glowgrass, pero nalinis niya ang buong sangay ng dungeon sa loob lang ng ilang minuto. Gaano ba talaga kalakas ang taong ito? Matapos ang bakbakan, nagsimula na ang koleksyon ng mga mana crystals. Pero dismayado si Eugene. Sa dami ng napatay nila, kakaunti at maliliit lang ang nakuha nilang asul na kristal, malayo sa kalidad na nakuha niya noon sa mga roamers. Ipinaliwanag naman ni Miriam ang dahilan, ang kalidad ng kristal ay nakadepende sa laki at lakas ng halimaw. Kung tutuusin, mahihinang klase pa lang ang mga goblins na ito. Nagtataka si Eugene kung bakit mas malaki ang kristal na nakuha niya sa Wild Roamer kaysa sa mga dungeon monsters. Ipinaliwanag ni Miriam na ang isang monster ay nagiging roamer kapag lumabas ito sa dungeon. Ang higanteng alligator na tinalo ni Eugene noon ay isang pambihirang klase, sapat ang lakas nito para agawin ang teritoryo ni Miriam. Napagtanto ng ating bida na napakaswerte pala niya dahil nakuha niya ang red mana crystal na yon. Habang nadidismaya si Miriam sa mababang kalidad ng mga halimaw sa dungeon na ito, biglang tumayo ang mga balahibo ni Eugene. Isang malakas na presensya ang paparating. Hindi rin nakaligtas sa pakiramdam ni Galfredic ang panganib. Tapos na ang pahinga. Balik sa formation. Mga mahihina, sigaw niya. Alam ni Galfredic na hindi ito ordinaryong hukbo ng halimaw. At para masigurado ang tagumpay, isang desisyon ang ginawa niya na ikinagulat ni Eugene. Inutusan ni Galfredic ang ating bida na sumama sa kanya sa pinakaunahan. Kami ni Sir Eugene ang mauuna sa harap, sumunod kayo sa likod. Sino mang tumakas, may parusa pagkatapos nito. Napaisip si Eugene, unang beses pa lang niyang pumasok sa dungeon, pero heto siya ngayon, isasama pa sa harap ng labanan. Hindi nagbibiro si Galfredic. Alam niyang ang mga mersenaryo ay wala nang silbi sa puntong ito. Babala niya kay Eugene, ibang level na ang kakaharapin nila. Sa kailaliman ng dungeon, may mga intermediate monsters na ginagawang sundalo ang mga goblins. At kapag nalampasan nila ito, ang high-level monster na mismo ang naghihintay sa core ng dungeon. Pero habang naghahanda ang lahat, may ibang iniisip si Eugene. Naalala niya ang kapangyarihang nakuha niya matapos kainin ng red mana crystal ng alligator roamer. Kung makakakuha ako ng isa pang ganoon, anong bagong abilidad kaya ang matututunan ko? Isip ng ating bida. Biglang tumigil si Eugene. Gamit ang kanyang matalas na pandinig bilang vampira, nabilang niya ang panganib. 50 yabag, 100 metro ang layo, at may 3 higante sa likuran. Namangha si Galfredic sa katumpakan ni Eugene. Inabutan niya ito ng sibat, gusto mo bang ikaw na ang tumapos sa kanila? Sa isang malakas na hagis, tumama ang sibat sa target. Nagsimula na ang bakbakan. Akma sanang susugod ng mga sundalo para tumulong. Pero bago pa sila makailang hakbang, natapos na ang laban, sa isang iglap, tumba ang lahat ng trolls. Doon, sa gitna ng madilim na dungeon, isang imahe ang tumatak sa isipan ng bawat nakasaksi. Hindi ito ang noble swordsmanship na nakasanayan nilang makita sa mga libro. Hindi ito ang imahe ng isang kabalyerong matuwid. Sa harap nila, hindi sila nakakita ng isang tao, kundi isang bloody beast. Isang halimaw na sumasayaw sa gitna ng dugo. Matapos ang brutal na pagmasakar ni Eugene sa mga troll, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa dungeon. Pero hindi ito dahil sa pagod, ito ay dahil sa matinding trauma. Sa sobrang bilis, lupit at madugong ginawa ng ating bida, nawalan ng lakas ng loob ang mga mersenaryo na magpatuloy. Ang mental exhaustion ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na pagod. Maging si Galfredic, naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Sir Eugene, naabot na natin ang target natin para sa araw na ito. Ano kaya kung umatras na muna tayo? Alok ni Galfredic. Ayaw na niyang pilitin ang mga tauhang halos hindi na makahawak ng espada dahil sa takot. Pero hindi si Eugene ang tipo ng tao na hihinto kung kailan nagsisimula pa lang ang saya. Hindi pa ako pagod, malamig na sagot niya. Sayang ang pagkakataong ito kung aatras lang tayo.
Kung gusto nyo nang bumalik, malaya kayong mauna. Ngunit bago pa makasagot si Galfredic, nagbitaw si Eugene ng isang utos na nagpatahimik sa lahat. Inutusan ni Eugene si Galfredic na pamunuan ang paglabas ng buong subjugation party. Mula sa puntong ito, siya na lang at ang kanyang mga mercenary ang magpapatuloy sa kailaliman. Ayaw niyang maging pabigat ang mga taong wala ng laban. Ngunit si Raban, hindi pumayag. Sir Eugene, Kapitan, isama niyo ako, sigaw nito. Napabuntong hininga ang lahat ng paalisin ni Eugene ang subjugation party. Para kay Galfredic, ito ay isang gawaing bayani. Napansin niya ba ang pagod ng mga sundalo at piniling magmalasakit sa kanila, isip ni Galfredic? Sa paningin niya, sa likod ng matatalas na sulyap ni Eugene ay may isang pusong ginto. Isang kabalyerong handang akuin ang panganib para sa kaligtasan ng mas mahihina. Ngunit habang umiiyak sa tuwa si Galfredic, ang ating bida at ang kanyang mga tauhan ay dahan-dahan nang lumulusong sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon. Si Raban, halos mamatay na sa takot. Bakit ba ako sumama? Reklamo niya. Pero kumakapit na lang siya sa kaisipang kung nakaya ni Eugene ang mga troll, kaya nitong tapusin ang kahit anong darating. Biglang may narinig silang kaluskos. Isang dambuhalang gagamba ang sumulpot. Ito ang Cave Great Spider, mga halimaw na nabubuhay sa grupo at gumagamit ng nakamamatay na asidong lason para tunawin ang kanilang biktima. Nanlaban ang lahat pero sa dami ng mga gagambang lumalabas sa bawat sulok, napasigaw na si Partek, masyado silang marami. Kailangan na nating umatras. Humarang si Eugene. Sa gitna ng daan-daang pulang mata na nakatingin sa kanila, wala kang makikitang takot sa kanya. Aatras. Ang bilang na ito ay wala lang. Para sa ating vampira, hindi ito panganib. Ito ay isang koleksyon ng mga mana crystals na naghihintay lang na makuha. Sa gitna ng kaguluhan, wala nang nagawa sina Raban at Partek kundi sumabak na rin sa laban. Pero habang pilit nilang isinasalba ang kanilang mga buhay, napahinto sila sa kanilang nasaksihan. Sa harap nila, si Eugene ay parang isang bagyong sumasagasa sa daan-daang gagamba. Halimaw ba talaga ang taong ito? Isip ni Raban habang manghang-mangha sa bilis ng ating bida. Matapos ang madugong engkwentro, akala ni Raban ay oras na para magdiwang. Sir Eugene, Kapitan, sapat na siguro ito, di ba? Balik na tayo, pangungulit nito. Pero hindi sumasagot si Partek. Nakatitig lang siya sa dilim, nanginginig ang mga kamay, at namumutla ang mukha. Dito na na-realize ni Partek ang malupit na katotohanan. Sa mundo ng mga roamers at dungeon monsters, may mga ranggong hindi na isasama sa mga subjugation plan dahil sa sobrang pambihira at sobrang delikado. At sa harap nila ngayon, lumabas na ang pinuno ng pugad. Isang dambuhalang nilalang na ang laki ay hindi makatao. Ang higher rank variant ng Cave Great Spider, ang Panginoon. Sa laki pa lang nito, alam ni Partek na wala silang laban. Sir Eugene, umatras na tayo. Sigaw niya. Hindi kami makakatulong laban sa isang Panginoon ng gagamba. Kailangan nating isama si Galfredic. Pero habang nagpapanik ang kanyang mga tauhan, nanatiling nakatayo si Eugene. Sa paningin ng iba, ito ay kamatayan. Pero sa paningin ng ating vampira, ito ang swerteng hinihintay niya. Isang Lord rank monster ay nangangahulugan ng isang high rank mana crystal, ang susi para sa kanyang susunod na ebolusyon. Sa harap ng dambuhalang Panginoon ng gagamba, hindi nagatubili si Eugene. Inutusan niya sina Partek at Raban na umatras. Umalis na kayo. Ang isang ito ay ang aking biktima. Sa isang iglap, tila nawala ng kontrol sa kanilang katawan ang dalawa. Ang kanilang mga instinct ay sumusuko na sa harap ng napakalaking agwat sa lakas sa pagitan nila at ni Eugene. Maging si Miriam ay napansin ng panginginig ng mga mersenaryo. Ayon sa kanya, ang takot na nararamdaman nila ay ang natural na reaksyon ng mga mahihina sa harap ng isang tunay na halimaw. Pero si Eugene, may ibang itinanong, Miriam, ang Panginoon na yan, kapantay ba niya ng halimaw sa lawa? Ang sagot ni Miriam ay nagpatayo ng balahibo. Hindi. Sa level na yan, mas malakas pa siya kaysa sa buwaya sa lawa. Isang banta na dapat ay nagpalayas kay Eugene, pero sa halip na matakot, isang malupit na ngisi ang gumuhit sa mukha ng ating bida. Kung mas malakas ito, ibig sabihin ay mas malaki at mas makapangyarihan ang mana crystal na nasa loob nito.
Para kay Eugene, ang Panginoon ng Gagamba ay hindi isang nakamamatay na kalaban, kundi isang dambuhalang treasure chest na naghihintay lang na buksan. Lumaban ka hanggat gusto mo, Romer, hamon ni Eugene habang naglalabas ng kanyang nakamamatay na aura. Dahil kung gaano kahirap buksan ang isang kaban, mas lalong nakaka-excite ang makikita sa loob. Dito na magsisimula ang isang labanang yayanig sa buong kailaliman ng dungeon. Matapos ang madugong laban sa Panginoon ng Gagamba, hindi lang tagumpay ang inuwi ni Eugene kundi isang napakalakas na bagong abilidad. Sa pagkain niya ng mana crystal ng Panginoon, nakuha niya ang camouflage. Sa tulong nito, at ng una niyang skill na skin reinforcement, nagawa ni Eugene ang imposible para sa isang vampira, ang makatayo, sa ilalim ng sikat ng araw nang hindi natutupok. Akala ni Eugene ay tapos na ang kanyang mga problema. Wala nang maskara, wala nang pagtatago sa dilim. Pero ang hindi niya inaasahan? Ang mukhang itinago niya sa likod ng maskara ay sapat na pala para mapatigil ang mundo. Paglabas niya, dinumog agad ang ating bida. Sir Eugene, bakit mo itinago ang napakagandang mukha na yan? Sigaw ng mga kababaihan. Mula sa pagiging bloody beast ng dungeon, ngayon ay isa na siyang certified heartthrob ng Rose Castle. Hindi lang ang kanyang heroic tales tungkol sa pagtalo sa Panginoon ng Spider ang gustong malaman ng lahat, kundi pati na rin ang sekreto ng kanyang kagandahan. Maging si Miriam ay hindi mapigil ang asarin siya. Mukhang dito ka yata mauubusan ng dugo sa dami ng fans mo, Sir Eugene. Pang-uuyam nito. May mga nagtatanong pa nga kung may dugo ba siya ng isang elf dahil sa kanyang maladyos na anyo. Maging ang dambuhalang si Galfredic, hindi napigil ang magkomento. Para sa kanya, biglang naging malinaw ang lahat. Ang matatalas na mata ni Eugene sa dilim, ang pandinig na kasing talas ng mailap na aso, at ang bilis at lakas na hindi makatao, lahat ng iyon ay may paliwanag na ngayon sa isip ni Galfredic. Elf, sigaw nito habang manghang-mangha. Sa tingin ni Galfredic, imposible raw na maging ordinaryong tao ang ating bida. Siguradong may dugong elf na dumadaloy sa mga ugat nito kaya ganito na lamang ang husay niya sa pakikipaglaban. Naitanong pa ni Galfredic kung paano nagawang magtago ni Eugene sa loob ng mahabang panahon sa kabila ng kanyang itsurang agaw pansin. Napaisip si Eugene, medyo matalas ang pakiramdam ng isang to. Pero imbes na magpaliwanag, sumagot lang siya ng walang kabog-abog. Hindi ko naman sinadyang magtago. At gaya ng inaasahan, kahit anong sabihin ni Eugene, basta't nakikita nila ang kanyang perpektong mukha, lahat sila ay napapanganga na lang. Dahil sa maling akala ni Galfredic, mayroon na siyang perpektong palusot. Mula ngayon, kapag pinagdudahan siya bilang vampira, sasabihin niya na lang na may ninuno siyang elf. Sino nga naman ang magdududa sa ganda ng mukhang yan? Sa paglaho ng kanyang pangalawang marka, isang baha ng mga alaala ang dumaan sa isip ni Eugene. Mga imaheng hindi niya kailanman nakita, isang estrangherong lugar, at isang malambot na kamay na humahawak sa kanya. Sa gitna ng atensyon ng lahat, isang babae ang nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Sino siya? At higit sa lahat, sa kanya nga ba ang mga alaalang ito? Bilang isang taong walang matandaan sa kanyang nakaraan, iisang salita lang ang nakaukit sa kanyang isipan simula pa noong una. Eugene. Ang pangalang pinanghahawakan niya ngayon ay tila ang tanging tulay niya sa kung sino talaga siya noon. Pero bago pa siya makapag-isip ng malalim, binasag ni Raban ang katahimikan. Sir Eugene, tulungan niyo po ako, sigaw ng kawawang mersenaryo habang sinasakal ni Galfredic. Galit na galit ang kabalyero dahil naging isang pabigat lang daw siya sa dungeon. Sinubukan pang magpalusot ni Raban, sabi niya, hindi naman daw kasi tao si Eugene kaya normal lang na matakot ang iba. Isang malaking pagkakamali, dahil lalo lang siyang isinailalim ni Galfredic sa matinding pagsasanay. Sa gitna ng tawanan at kaguluhan, isang plano ang nabuo sa isip ni Eugene. Ngayon ay mayroon na siyang kutob. Kung mabubura niya ang mga markang ito sa pamamagitan ng pagkain ng mga mana crystals ng mga Panginoon, baka unti-unti niyang mabuo ang misteryo ng kanyang nakaraan. Matapos ang matagumpay na dungeon raid, dinala ni Galfredic at Eugene ang balita sa pinuno ng Rose Castle, si Lord Terwin. Sa kabila ng kanyang panghihina, hinarap niya ang mga bayani ng dungeon. At dito, tinupad niya ang kanyang pangako. Ibinigay niya kay Eugene ang Status Guarantee Certificate. Sa dokumentong ito, hindi na lang basta isang lowborn,
o estranghero si Eugene, siya na ngayon ay opisyal na kinikilala bilang John of House Eugene. Tuwang-tuwa si Miriam dahil sa wakas, may legal identity na ang ating bida. Pero sa gitna ng selebrasyon, isang malungkot na eksena ang bumalot sa silid. Ang ubo ni Lord Tywin ay lalong lumala. Ramdam ng lahat na malapit na ang kanyang huling sandali. Sa kanyang huling hininga, kinausap ni Lord Tywin ang kanyang panganay na si Camara. Nag-aalala siya sa ambisyon ng kanyang mga anak, lalo na ang mga balak ni Verhel. Binigyan niya si Camara ng huling aral, ang domain o lupain ay abo at lupa lamang. Ang tunay na Lord ay ang nag-aalaga sa kanyang mga tao, hindi sa kanyang lupa. Sa mga huling salitang ito, tuluyan ang namaalam ang pinuno ng mga Tywin. Napansin ni Eugene ang paligid, marami ang nagdadalamhati, pero alam nating lahat na may ilang tao, gaya ni Verhel, na ang iniisip ay ang bakanteng trono. Hindi lahat ng luhang pumapatak ay galing sa tapat na puso. Kasabay ng paglilibing sa yumaong Lord, oras na rin para magpaalam si Galfredic. Kailangan na niyang umalis para sa kanyang susunod na misyon. Humingi siya ng paumanhin kay Eugene dahil kailangan niyang umalis sa gitna ng pagluluksa, pero naintindihan ito ng ating bida. Nag-alok si Galfredic kay Eugene na sumama sa kanya, pero tumanggi ang ating bida. Plano niyang bumalik sa dungeon. Sayang naman daw kasi ang effort sa pagbubukas nito kung hindi niya uubusin ang mga loot. Namangha si Galfredic sa determinasyon ni Eugene at sinabing tiyak na magugustuhan siya ng Count of Evergrow. Sa isang huling kamay, nagpaalam ang dambuhalang kabalyero na may babala, sana sa susunod nating pagkikita, hindi tayo maging magkaaway. Pero bago sumabak muli, may kailangan munang asikasuhin si Eugene. Ayon kay Partek, bilang isang kagalang-galang na kabalyero, hindi pwedeng naglalakad lang ang ating bida. Panahon na para bumili ng sariling kabayo at ibenta ang mga monster byproducts na nakuha nila sa dungeon. Excited na sana si Fellid na samahan si Eugene sa kanyang misyon bilang tagapagsilbi. Gagawin ko po ang lahat para tulungan kayo. Pero biglang binara ni Eugene ang binata. Hindi ko kailangan ang tulong mo sa ngayon. Gulong-gulo si Fellid, ano ang ibig sabihin ni Eugene? Maligayang pagdating sa Kingdom of Kalar, partikular na sa pinakamalaki at pinakamaunlad na commerce city, ang Meron. Dito, ang pera ay kasing halaga ng dugo, at ang bawat sulok ay puno ng mga oportunidad at panganib. Ano ang pakay ni Eugene sa lungsod na ito? Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.